Hello everyone, nandito po tayo para tatalakayin natin ang balik-aral. Kabanata 13, bawat tao ay may kakalimitang kakahinaan ng mga lalaki ay ang isang magandang babae. Si Don Custodio ay kilalang mahusay na tagahatol at higit pero higit sa kaalaman ng lahat na siya ay may kinukuha nahuhudlingan na isang mananayaw na walang iba kundi si Pia na ginagamit din naman ng utak, pera, higit pera at maraming pabor si Dong Custodio. Kabanata 14. Ang isang pag-aaral ng kabanatang ito ay ang pagtanaw ng utang na loob. Sa kabanatang ito ay tumatanaw ng utang na loob si kay Don Custodio, kaya naman panay ang magandang pabor nito sa nito, nito sa Don sa kanyang mga pahayag dahil tumatanaw siya ng utang na loob sa mga kabutihang nagagawa sa kanya ni Don Custodio. Kabanata 15. Sa kabanatang ito ay pinapakita rin ang palakasan si Dong Sujo kahit wala tinapos sa kurso at kahit wala naman talagang kinalaman sa usaping medikal ay hinirang siya sa iba't ibang matataas na katungkulan dahil malakas siya sa pamahalaan sapagkat meron siyang dugong Kastila. Good day everyone! Mga talasalitaan sa Kabanata 13. Santisismo, eskaparate, ponograpo. Ang santisismo, pangkaraniwang aparatong pampatugtog. Ang eskaparate naman, ito yung mga banal na sakramento, ganun. Ang ponograpo ay ang salaming debisyon. Mga tauhan naman sa Kabanata 30. Padre Million, isang paring Dominicanol na profesor sa Kemika at Pisika. Pangalawa, si Juanito Pelaez, isang mayamang mag-aaral na tamad at lakotsero. Si Placido Plenente, mahinaon at mapagtimpi. Ang kahulugan ng kanyang pangalan, napilit niyang pinaninindigan, kahit pa lubhang kinaiinisan din niya ang pangalang ito. Ito naman ang mga talasalitaan sa Kabanata 14. Una, kahabag-habag, nakakaawa. Kasigubuhan, silakbo, kondekorasyon, dekorasyon, nagpipingkian, nag-iiskrima, nangangasera, nangungupahan, magpalikaw-likaw, magpaligoy-ligoy o maraming ikot. Hadikain, layunin o harangin. Walang humpay, walang tigil, o walang katapusan. Tauhan naman sa Kabanata 14. Una, si Macaraig, isang mayamang mag-aaral ng abogasya at pinuno ng kilusan ukol sa isyu ng akademya ng wikang Kastila. Pangalawa, Isigani, pamangkin ni Padre Florentino at kasintahan ni Paulita Gomez. Pangatlo, Sandoval, isang kawaning Kastila na isang ayon sa pinaglalaban ng mga mag-aaral. Pekson, isa sa mga mag-aaral ngunit nag-aalinlangan sa nais isagawa ng kapwa mag-aaral ang mag-aaral na kinagigiliwan ng profesor. Padre Aywin, ang nagtatanggol sa kanila laban sa mga sumalungat sa kanilang hadikain. Si Don Custodio, kilala sa tawag na Buena Tinta, nasa kamay niya ang desisyon sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Pepay, isang mananayaw na kilala bilang espesyal na kaibigan ni Don Custodio. Mga talasalitaan naman sa Kabanata 15. Anasan, bulong-bulungan, pabulaslas, pasigaw, kondesa, asawa ng konde, palikaw-likaw, pasikot-sikot. Rector, punong pare. Pahat, kaunti-munti maliit. Pasilaw, pasalungat. Mga tauhan naman sa Kabanata 15. Ginoong Pasta, isang bantog na manananggon,
Isagani, pamangkin nga ni Father Florentino at kasintahan ni Paulita Gomez. Don Custodio, kilala sa tawag na Buena Tinta, sa kamay niya ang desisyon sa pagtatag na Akademya ng Wikang Kastila. Good day everyone! Ito naman yung mga talasalitaan sa Kabanata 16. Konsulado, Embahada, Tanyag, Sikat, Fraile o Pari. Pagsisiyasat, Investigasyon, Komisyon, Ahensya, Perya, Carnaval. Mga tauhan naman sa Kabanata 16. Si Simon, ang mayamang mag-aalahas na nakasalaming may kulay na umano'y tagapayon ng Kapitan General. Ngunit siya ay si Juan Crisostomo Ibarra na nagbabalik upang magiganti sa kanyang mga kaaway. Si Don Custodio naman ay nag-uusap tungkol sa komisyon ipapadala sa India para sa pag-aaral ang paggawa ng sapatos ng mga sundalo. Good day everyone! Ito naman ang mga talasalitaan sa Kabanata 17. Nakapagpaindak, nakapagpapasaya, namamalimata, nananaginip, lansangan, kalye, at pagkatitig, pagkatingin. Kapuri-puri, kahanga-hanga. Mga tauhan naman sa Kabanata 17. Mr. Leeds, na mamahala sa ulong nagpapasalita, na may perya sa Quiapo. Si Paulita Gomez, siya ay isang dalaga na nagmula sa mayaman na pamilya at makapangyarihan. Isagani, siya yung pamangkin ni Padre Florentino at kasintahan ni Paulita Gomez. Naman po ang pagkakasunod-sunod na pangyayari. So, ito po yung mga kabanatang napunta sa amin. Ito po ang kabanata 13, 14, 15, 16, at 17. Kabanata 13, ang klase sa piska. Isang silid na oblong ang silid na klase. Ang upuan ay parang hagdan na 3 baitang at nakapaligid sa 3 panig ng silid. Ang isang dulo ng silid ay ang mesa ng guro, na nasa likod ay ang pisarang may nakasulat na Viva, na naroon na simula pa nung araw ng kusukan. Walang disenyo sa mga dingding. May mga gamit sa piska, ngunit nakasusi sa isang aparador na may salamin. At kung ginagamit man ay pinapakita lang sa klase mula sa malayo. Pinapakita lamang sa mga dayuhan para hindi masabing nahuhuli ang UST sa ibang bansa. Ang guro, si Padre Milon, ay isang batang Dominikong napabantog sa filosofiya ng kolehiyo ng San Juan de Latran. Iyan ang kanyang unang pagtuturo ng piska. Unang tinanong sa klase ang isang antukin. Parang pornograpo itong sumagot ng isang kinabisadong leksyon na ukol sa salamin. Bahagin to, kauri ang bubog o kalain. Pinatigil ng guro ang estudyante. Pinilosopiya ang musika. Kung kalaing, metal at bubog daw ang salamin, ano raw uri ang kahoy na may makintab na varnish na binuling mabuti? Hindi sinagot ng estudyante ang tanong. Pinagpatuloy ang sinaulong aralin na parang plakang itinigil na muling ipinaandar sa puno. Pinatigit ulit siya. Muling tinanong sa sampay bakod na Kastila. Binulungan ito ni Pals. Mali ang idinikta. Sinunod naman ito. Natawa pati ang guro matapos insultuhin ng estudyante. Binigyang muli ng tanong sa bahaging salamin. Kung ano ang ibabaw ay siyang salamin, baliwala ang harapan. Ang mahalaga ay ang nasa likuran, di ba? Nalito ang estudyante. Lahat ay sumenyas na sumang-ayon na siya at nandikta si Pales ng Consedro Padre o sang-ayon Padre. Kung alisin ang asogi sa likod at palitan ng bibingka, anong mayroon? Tanong ulit ng Fraile. Bibingka, bulong ni Pales.
Tinawag ng profesor si Paris. Tumayo ito at bumulong kay Placido. Sa kakaapak sa paa ni Penente ay napasigaw sa sakit ang taga-dikta. Siya na ang tinanong matapos siyang murahin at taguring Espiritu Sastre. Sinabi sa aklat na ang mga salaming kalaing ay binubuo ng tanso o iba pang kalaing. Totoo o hindi? Tanong ng guro. Totoo. Ganyan ang sabi sa aklat, padre, sagot ni Placido. Ang babasaging salamin ay binubuo ng isang patag na bubog na ang magkabilang mukha ay pinakintab ng maigi at ang isang mukha ay kinulapuan ng tinggang puti. Tama? Tanong muli ng guro. Iyan ang sinabi sa aklat, padre? Ang tinggang puti ba ay kalaing? Tanong ng guro. Sabi po sa aklat. Ergo, ang salaming bubog na may merkuryo, isang kalaing, ay salaming bubog, kalaing, paano mo mapapaliwanag, Espiritu Sastre? Tanong ng guro. Nalito sa tanong ng guro si Placido at inulan ng murat pinagtatawanan ng klase. Isa pang liban pa, raw ni Placido ay maalis na siya sa klase. Napatindig si Placido. Apat na ang kanyang liban, bihira akong bumasa ng talaan, kaya't sa bawat isang huli ay 5 bilang ang ilalagay ko. Bilang. Bibigyan pa ng padre si Placido ng masamang grado dahil sa sagot nito at nakatanggap pa ng lait at mura mula sa pari. Nainis si Placido at biglang umalis sa klase na ikinagulat ng lahat. Kabanata 14 sa bahay ng mga nag-aaral. Malaki ang tirahan ng estudyanteng si Makaraig, maluwang at puro pintana. Ang mga nakatira na pawang nangangasera, iba-iba din ang kanilang mga edad at pag-uugali. Si Makaraig ay isang mayaman na mag-aaral ng Abigasya at siya rin ang pinuno ng kilusan ng Akademyang Wikang Kastila. Inimbitahan ni Makaraig ang mga pangunahing estudyante na sina Isagani, Laya, Sandoval at Peksoy upang mapag-usapan ng kanilang pakay. Positibo ang pananaw nila Isagani at Sandoval, napapayagan ng kanilang panukala, habang si Peksoy naman ay duda, kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Sinabi ni Makaraig na ipagtatanggol daw sila ni Padre Irene sa kanilang adhikain. Kailangan na lang daw nilang mapapayag sila Don Castillo, isa sa mga bahagi ng paaralan, sa pamamagitan nilang Ginoong Pasta na isang manananggol at si Pepay na isa namang taga-aliw. Malapit daw kasi ang mga ito sa pari. Napagkasundoan ng mga mag-aaral na kay Ginoong Pasta sila hihingi ng tulong dahil marangal na tao ito at tiyak na magiging maayos ang paraan at proseso ng pangungumbinsi. Kabanata 50, si Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol. Pinuntahan ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maaari ay mamagitan ng sang-ayon sa kanila kung sakaling sumangguni si Don Castillo. Ngunit nabigo si Isagani dahil nagpasya siyang hindi mangialam dahil maselan ng usapan at mas makakabuti daw na ang pamahalaan na lamang ang kumilos, hinggil dit. Nalungkot naman si Isagani sa naging pasya ng Ginoo. Kabanata 16, ang kasawian ng isang inchik. Isang negosyanteng inchik si Figora sa kabila ng hinaharap na pagkalugi ng kanyang negosyo ay nagawa pa nitong magpatawag ng isang hapunan. Pakay niya na magkaroon ng konsulado ang China sa bansa. Inimbitahan niya ang mga military, kawani ng gobyerno, mga praile at kapwa negosyante. Dumating din si Simon na naningil ito kay Figora sa utang nito na 9,000 piso. Sinabi nito na nalugi siya. Inalok naman siya ni Simon na maaari niyang bawasan ng 2,000 piso ang
ang pagkakautang ng inchik kung papayag itong maitago ang mga armas sa kanyang bodega. Sinabihan pang huwag mangamba dahil ang mga armas ay unti-unti ding ilipat sa ibang bodega o bahay. Walang nagawa ang inchik. Nag-uusap naman sina Don Castillo tungkol sa komisyong ipapadala sa bansang India upang mapag-aralang gumawa ng sapatos para sa mga sundalo. Kabanata 17, ang perya sa Quiapo. Umalis sa bahay ni Quigora ang 12 basita niya. Ngayon naman ay nagpunta sila sa isang peryahan sa Quiapo at sa bahay ni Mr. Slits. Aliw na aliw si Padre Camora sa madaming magagandang dalaga ang kakita niya. Lalo na nang makasalubong si Paulita Gomez. Nakasama sila Doña Victoria na kanyang tiyahin at ang kanyang katipan na si Isagani. Nakarating sila sa isang tindahan ng mga ripultong kahoy. Doon ay nagsabihan ng mga kahawig ng estatwa ang mga kasama ni Mr. Leeds. Sabi ng isa na ang estatwa ay kahawig ni Benzite, habang ang isa naman daw ay kahawig ni Camora, dahil maraming likha ang mga kahawig ng pari. Mayroon silang nakitang larawan na kahawig ni Simon. Wala sa paligid ang alahero, kaya napag-usapan nila ito. Nagwika naman si Benzide na baka natatakot lamang si Simon na mabunyag ang lihim sa kaibigang si Mr. Lee. Lakas ng kabanata. Kabanata 13. Siya tuloy na pagbalingan ng inis ng guro at tinanong. Utal-utal siyang sumagot at nagalit ang pari at binigyan siya ng mababang marka habang nakatanggap pa ng lait at mura mula sa pari. Nais ni Placido at biglang umalis sa klase na at kinagulat ng lahat. Kabanata 14. Napagkasunduan ng mga mag-aaral na kay Ginoong Pasta sila hihingi ng tulong dahil marangal itong tao at tiyak na magiging maayos ang paraan at pagproseso ng pagkumbinsi sa praile. Kabanata 15. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ng Ginoo ang kanyang pasya ayaw niya raw makialam sa plano ng mga mag-aaral dahil maselan daw ang usapin at mas makabubuti raw na ang pamahalaan na lamang ang kumilos hinggil dito. Malungkot naman si Isagani na naging pa siya ng Ginoo. Kabanata 16. Nag-uusap naman sina Don Custodio tungkol sa pinapadala sa bansa ng India upang matutong gumawa ng sapatos para sa sandatahan. Kabanata 17. Mayroon silang nakitang larawan na kahawig ni Simon wala sa paligid ng alahero kaya napag-usapan nila ito. Nagwika naman si Benzide sa baka natakot lamang si Simon na mabunyag ang lihim ng kaibig. Ayun lang po ma'am. Thank you po ma'am. Ang aking pagsusuri sa El Filibusterismo mula kabanata 13 hanggang 17. Makikita natin ngayon ang pinagkaiba ng lipunan sa noon at sa ngayon. Tulad ng nasa kabanata 17, payabangan ng mga sangay ng pamahalaan. Sa kasalukuyang panahon, nandiyan pa rin ang payabangan ng iba't ibang ari-arian, magagarang kagamitan, at iba pa. Ang mga pari noon ay malikot, tampalasan, at perbente. Kung ihalin tulad natin sa kasalukuyang panahon, ay wala kang makikitang padring nakakit sa babae. Bagkus pinapamalas pa din ang pananampalataya sa Diyos. Base sa aking pagsusuri, ang estudyanteng Pilipino ay nakakaranas ng pangungutya mula sa mga guro ng Kastila. Dahil ba nasa kamay ng mga Kastila ang mga Pilipino, hindi nakapagpinti ang isang estudyante at nasagot niya ang isang guro matapos sabihin ng masakit na salita. Marahil siguro ay sobra na ang ginagawa ng mga gurong Kastila sa mga estudyanteng Pilipino. Filosopatro. Ito ay isang pangungutya ng isang Espanyol sa isang katutubo na may kahulugang walang alam o di maalam. Para sa akin, mahalaga pa rin ang pangungupapa at pag-aaral ng mabuti
Dahil may mga Kastila pa din naniniwala sa mga estudyanteng Pinoy na magkaroon ng magandang kinabukasan. Sundin na lamang ang sinabi ni Ginoong Pasta na hindi lang ang pagmamahal sa kabayan ang kailangan maging batayan dito. May mga iba pang bagay na kailangan natin isaalang-alang, tulad ng mga batas na kailangan sundin, kautusan na kailangan natin tingalain, at probisyon. Aral sa Kabanata 13. Minsan sumasobra na ang pangdidisiplina. Kahit maganda ang iyong intensyon, ngunit pangit naman ang iyong pamamaraan, ito'y wala rin silbi. Para sa Kabanata 14, isang magandang gawain ang pagpaplano at pag-uusap sa mga adhikain. Kung may pagkakaisa sa isang mithiin, tiyak na makakamit ang tagumpay. Kabanata 15. Ang malawak na kaalaman ng isang individual ay nagagamit sa kabutihan, ngunit minsan ay pinipili na lamang ding manahimik upang hindi masungkot sa mga gulo. Kabanata 16. Sa oras ng kagipitan, kahit hindi pabor ay napapasang-ayon ng isang tao. Kahit mayroong takot na nararamdaman, basta para sa ikaluluwag sa buhay, kaya ayon ito. Kabanata 17. Ang pagnanasa at masamang gawain ay walang pinipiling anyo o antas. Basta hindi bukas sa pagbabago, iikot sa masamang gawain ng isang tao.